puntahan natin yung naging presko naman ng defense panel. Go ahead, Arles de los Santos, ang ating mojo. Jovi Chiki at Mase, ikatlong araw na nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nagkaroon ng pagkakataon ngayong araw ang depensa para mag-cross-examine sa first witness ng prosekusyon na si John Mark Calilong mula sa NBI. Ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson for the Defense Counsel, ay 10/10 daw ang kanyang magiging grado kay Attorney CJ Narvasa sa isinagawa nitong cross-examination. Dahil hindi man niya idinetalye sa atin, Jovi Chiki at Mase, yung kanilang pinaka-target na maipresenta sa prosekusyon or sa impeachment trial ay na-hit daw nila ang mga ito. Pero may ilan naman tayo na syempre napansin doon, kagaya na lamang ng ilang mga pagtatanong patungkol doon sa witness na si Calilong, kagaya na lamang ng kredibilidad nito, ang mga karanasan ng NBI agent sa mga training nito in relation sa digital forensics na umano'y naging paraan nga at dahilan kung paano niya na-authenticate at inimbestigahan itong press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024 kung saan nga nandito nakapaloob ang ebidensya ng prosekusyon sa umano'y grave threats ni Pangulong ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez, at sinabi nga na yung paglalatag nila ng mga tanong may laman talaga yon. Jovi Chiki at Mase. Pero Arla, sabi mo kanina 10 out of 10 ang grade. So, ano bang na-gain nila from this round, kumbaga? Well, so far, Mase, nakita natin na meron silang mga technicalities, kagaya na lamang noong sa investigasyon ng National Bureau of Investigation, yung method kung paano nila sinilip yun, tinanong kanina ng isa sa ating mga senator judges kung paano ba dinedetermine ng National Bureau of Investigation yung kanilang mga iniimbestigahan. Kasi wala naman daw personal affidavit or complaint si Pangulong Bongbong Marcos, at least sa knowledge ng witness na si Calilong, Gayon din si First Lady at ang dating House Speaker. Pero ayon naman sa NBI, kahit wala raw mga complaint, it can still act motu proprio in aid of investigation, and kabukod dyan kung ano nga yung nangyari. And kaiba daw kasi yung nirekomenda ng Department of Justice na tila may kulang nga, at humingi ng requirement ito para maibalik at February 5 yun, na sinabi may 7 na kailangan pa itong i-meet na criteria, and then February 14 ay meron na, and ayun, isinampa na nga yung umano'y kaso na ito. And kabukod doon, Mase, siguro yung nakuha ng prinesenta ng depensa na yung pinagtrainingan daw na ni Calilong ay tila hindi nga doon nakasentro sa mga digital forensics or such. Kasi ayon kay Narvasa, sa binasa ng dokumento, sinabi niya na ang primary purpose daw ng nasabing kumpanya ay may kaugnayan sa import at export ng goods, wholesale at retail basis, ayon na rin sa depensa. Ang sabi ni Arles, based dun sa press con ng defense o ng depensa na panel kanina, ay 10 out of 10. Tama ba ang dinig ko kay Arles? 10 out of 10 daw. So, syempre, ang usual naman ng trabaho ng depensa ay kahit yung kabila rin. Kapag may hinarap na witness, ay kung hindi pabor sa kanila yung witness, ay kung paano i-dismantle or i-demolish yung credibility nun. Yes. Tingin mo ba, Arles, sa paniwala ng depensa kanina, ay nagawa nila iyon sa 2 days of grilling and pakipag-usap dito kay Calilong? Para kay Attorney Michael Poa, Jovi, ay nagawa nila ito, pero hindi siya nag-disclose ng kanilang mga merits at yung mas espesipiko pa na kanilang mga detalye dito sa kanilang cross-examination ngayong araw. And I think one thing na striking din, at least sa pag-unawa natin, na tila merong gustong i-bridge na gap itong defense team, kagaya na lamang sinabi kasi may certain portion ng press con ni Vice President Sara noong 2024 na parang may threats din daw sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Then tinanong yung NBI kung inimbestigahan ba nila ito, and sinabi naman ng NBI na hindi. So as a presidente inimbestigahan daw ito, So I think they're trying to bridge something there, Meron silang gustong ibuo
na testamente. Pero syempre, hindi natin pwedeng banggitin yan dahil kung ano lang yung nakita natin ay ayun lang yung masasabi natin sa pagtakbo ng cross-examination. So sa ngayon, Arles, masasabi ba nating closer to authentic o authentic itong video? Kasi ito naman talaga yung figure out natin. Yung video ni VP Sara nagsasalita at inihahayag nga yung mga banta niya sa Pangulo, First Lady and former House Speaker. Actually, Chikis, no? Rather, si Vice President Sara Duterte na rin noon ay nagsabi na totoo nga itong video, no? At yung video na ito ay nanggaling naman sa yung kinuha ng NBI, no? Doon sa Facebook page ni Harry Roque, na dati namang spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina natanong din kung AI ba yung video, hindi naman daw ito AI, no? Pero siguro, Chiki, another striking thing doon, no? Sa pagtatapos ng cross-examination ngayong ikatlong araw ng impeachment, no, ay nagkaroon ng pagkakataon na magsalita si Attorney Mark Vinluan, no, mula sa defense team pa din. Anila itong pagpresentasyon daw, no, ng NBI bilang testigo ay wala raw sapat na ebidensya ang prosecution na may kinontrata daw si Vice President Sara Duterte na assassin para patayin nga ang Pangulo at ang pamilya nito, no? At ang testimonya daw ni Canilong ay hindi sapat para patunayan itong mga paratang na ito, no? At sinabi pa nga na sayang lang daw yung oras ng impeachment court at maging yung buwis ng taong bayan. Si VP Sara na raw mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kausap niya, no? At nanggaling lang daw yung termino na ito ayon sa Kevin Lu, sa mga tao na ginamit ang pahayag ng bise na wala sa konteksto para umano i-exaggerate o palakihin ito. Ito raw ang naging tugon ng bise, yung kanyang umano'y threat, no, kay Pangulong Bongbong Marcos dahil mayroon daw na mga banta rin sa buhay ni Vice Presidente Sara Duterte, partikular yung Operation Romanov, no, na ang goal nga daw ay i-wipe out ang buong pamilya Duterte. Doon ba sa kabuuan nung post-trial press con ay na-mention na, although nakita na kasi natin kanina sa video yung paghahanda para na sa pagdaludsaan ni Zuleika Lopez next week? Inaasahan natin, Jovino, na haharap nga si Attorney Zuleika Lopez next week, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Alam na daw ito, ni Vice President Sara Duterte, so aabangan natin kung sasamahan ba siya ng bise, no? Dahil itong video na ito, nag-ugat dahil sinamahan din ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zuleika Lopez, no? At mahalaga nga na patanong din kung ano ng prosekusyon, no, and ng depensa yung kanilang mga posisyon para nga mag-lead dito sa grave threats, no. Hihintayin pa natin yung kumpirmasyon kung makadadalo ba agad ito o makadadalo nga ba ito rather, no. Pero asahan natin na kung hindi man pasasabi niya ng impeachment po. Oh, tama. Kasi mukhang ang initial target ay on Tuesday. Tama ba, Arles? May isa pa kasi sa Lunes. Yes, Oo, sa yes, Monday ma'am. kasi NBN. Oo. Okay. Thank you muna tayo kay mobile journalist Arles de los Santos. Salamat, Arles. Thanks, Arles.